Once again mga Lodi, this is Electrician TV. Sa video na to, ang share ko po sa inyo ay kung bakit nga ba umiilaw pa rin ang ilaw kahit naka-off ang switch. So para masolusyonan natin ang problema na ito, ipagpatuloy nyo lang to ang video na to. Tara, simulan na natin. Sa power supply mga lods, meron tayong dalawang koneksyon, line to ground connection at saka line to line connection. Dito sa aming probinsya mga lods, ang connection dito ay line to ground connection. Pagka sinabi nating line to ground connection mga lodi, ang isang wire ng ating supply mayroong 220 volts AC o ang tinatawag natin na line or hotline. At ang isang wire ng ating supply mga lods ay 0 voltage or tinatawag natin na neutral or ground. So dito natin makikita sa first drawing mga lods. Kung nakikita nyo, 220 volts directly pumasok sa ilaw. At ang ating ground dito dumaan sa ating switch. Kaya kahit i-off natin ang switch, posibleng iilaw pa rin ang kaunti ang ilaw dahil mayroong current na pupasok sa ilaw. Dahil ang wiring nito ay mali. So ang dapat natin gawin dito, yung hotline dito natin idadaan sa switch. Para kung sakaling i-off natin ang switch, wala nang current na dadaloy dito sa ilaw. So, hindi na iilaw ng kaunti ang ilaw pagka naka-off ang switch. Sa ganitong pagka-wiring mga lods, kahit i-off natin ang switch, iilaw ito ng kaunti. Lalong-lalo na po mga lods, ang ilaw ay LED na, mayroong IC, resistor, transistor, kapasitor. Ang kapasitor po mga lods, nag-i-imbak po yan ng current pagka mayroong pumapasok na current. Isa ganito pagka-wiring, stable po ito nung pumapasok ang 220 volts dito sa ilaw. Kaya kahit i-off natin ang switch, iilaw pa rin ito ng kaunti kasi yung kapasitor, nag-start siya ng power supply. So, kahit i-off natin ang switch, iilaw pa rin ito ng kaunti. Isa pa pong dahilan mga lods, pagka ganitong pagka-wiring, kahit i-off natin ang switch na ito, iilaw pa rin ng kaunti dahil itong 220 volts stable ito na pumapasok sa ilaw. Kaya ang ilaw pipick up na lang ng ground sa ating receptacle socket. Kaya na-encounter natin paminsan-minsan na ang ilaw kahit i-off natin ang switch ay umiilaw pa rin. So isa pa pong dahilan mga lods kung ganitong pagka-wiring. Sa katagalang nag-i-stay yung ating ilaw at saka receptacle sa kisabi, mayroong mga dumi at insekto na nag-i-stay dyan sa ating receptacle socket. Yan ang mga dahilan kung bakit kumukurap-kurap o umiilaw ng kaunti ang ilaw kasi yung mga insekto o ang mga dumi, yan ang nagpo-produce ng ground. Kaya kung minsan nakikita natin ang ilaw ay kumukurap-kurap. At sa ganitong pagka-wiring mga lods, hindi tatagal po ang ating ilaw. Na dapat sana ang ating ilaw ay tatagal ng 2 taon or 3. Sa ganitong pagka-wiring na mali mga lods, ang ilaw natin ay tatagal lamang ng 1 buwan or 2 buwan hanggang 5 months. Ang isa pa pong dahilan sa ganitong pagka-wiring, ang ating konsumo sa bill ng kuryente ay tataas ng konti. Dahil po kahit i-off natin ang switch, umiilaw pa rin ito ng kaunti. Kaya kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Kaya ang dapat natin gawin mga lods, dito natin makikita sa pangalawang diagram. Kung nakikita nyo yung ating ground, ito na po ang direkta sa ating ilaw. At ang 220 volts, dito dumaan sa ating switch. Kaya pagka i-off natin ang switch, dito lang yon mag-i-stay ang 220 volts. Kaya pagka naka-off ang switch, walang current na pupasok sa ilaw. Kaya itong ilaw, safety ito, tatagal ito kasi hindi naiilaw ng kaunti dahil wala ng current na pupasok. Hanggang dito na lang mga lods, salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa po naka-like and subscribe, paki-subscribe na po at pakit ang notification bell button nang updated kayo sa aking susunod na mga video. Salamat po mga lodi.